Hello Sir Mark. Magandang araw o gabi sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan na nagpapanindig talaga ng mga balahibo ko at ilang gabi akong hindi pinatulog. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ogie. Edad 40 anyos mahigit na. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito noong kabataan ko pa lamang. Hindi ko na lang sasabihin pa ang kinatitirhan ko sa ngayon mga kasandata. Sa kadahilan ng hindi naman dito nangyari ang kwentong maririnig ninyo ngayon. Nangyari ito sa isang sementeryo sa lugar ng Bulacan, kung saan doon kami malapit nakatira at nagtatrabaho pa bilang isang supulterero ang aking ama. Natawagin na lamang natin sa pangalang Abilino. Gaya ng ibang sementeryo ay matagal na panahon na itong naroroon at nababalot ng maraming iba't ibang kwentong kababalaghan. Subalit sa kabila ng kalumaan ay nananatili pa rin ang kagandahan at kalinisan ng sementeryong yon. Marami kasi kaming nangangalaga doon. Bata pa lang ako ay nagtatrabaho na bilang supulterero ang aking ama sa sementeryong hindi ko na lamang sasabihin pa kung ano ang pangalan. Sa kadahilan ng tiyak kong may makakaalam at makakakilala ng sementeryong tinutukoy ko kapag sinabi ko yon. Kahit na luma na kasi ito ay kilala pa rin ang lugar na yon sa amin at sa mga karatig dahil sa angking ganda nito at kaayusan. Bilang respeto na lang din po sa lugar na yon at ayaw ko ding madagdagan pa ang kababalaghan at katatakutan doon. Dahil sa maniwala man kayo o hindi, sa kabila ng kagandahan at kaayusan nito sa umaga, ay kabaliktaran naman sa tuwing sasapit na ang gabi. Dahil sa malapit lang naman ang bahay namin sa sementeryo, ay nakamulatan ko na nga lang ang pagiging supulterero ni Itay at ang paglilinis niya sa puntod ng mga namatay kapag walang libing. Maging ang aking ina ay ganoon na rin ang trabaho niya. Sa dami ng puntod na pinapangalagaan namin, ay araw-araw kaming nasa sementeryo para maglinis. Hanggang sa isang araw nun, papasikat pa lang ang araw sa kalangitan, ay nasa loob na kami ng sementeryo at nag-iikot para maglinis. Dahil maliit pa lang ako, ay ang tanging trabaho ko ay tagabitbit ng sakong pinaglalagyan ng aking ina ng mga nawalis niyang tuyong dahon na nagkalaglagan mula sa mga naglalakihang puno. Nang araw na yun ay nagawi kami sa may dulo banda at nakita kong may bagong hukay doon. Tanda na may ililibing na naman. Kaya naman hindi ko napigilang tanungin sa aking ina kung kilala niya ba ang ililibing doon. Hay nako, ang dami mong tanong. Tulungan mo na nga lang ako ng maaga tayong matapos dito at hindi tayo abutan ng katirikan ng araw. Iritang tugon nito sa tanong ko. Ito naman si nanay, nagtatanong lang eh. Sambit ko. At nakita kong inismiran lang ako ni inay. Saka ipinagpatuloy ang pagwawalis niya ng mga tuyong dahon. Hindi na ako muling nagtanong pa at ginawa ko na lang ng sinabi ang aking inang tulungan siya. Sa totoo lang ay ayoko sa ginagawang trabaho namin. Kahit na nasa murang edad pa lamang ako ay ayaw na ayaw kong makakita ng mga nililibing araw-araw. Lalong-lalo na ang mga nag-iiyakang naiwang kapamilya ng nilibing. Para sa akin ay napakasakit makasaksi ng mga taong nagpipighati at mawalan ng kaanak. Pero dahil bata pa lang ako, ay wala akong ibang magawa kundi ang sundin kung ano ang ginagawa ng mga magulang ko. Bago pa man sumapit ang katirikan ng araw ay natapos na kaming magwalis ni inay sa parte kung saan walang lilim. Kaya naman lumipat na kami ng pwesto. Ilang sandali pa ay natanaw ko ang aking ama kasama ang iba niya pang mga katrabaho na supulterero din.
Inihahanda na ng mga ito ang libingang nakita ko kanina lang. Makaraan ng ilang oras ay natanaw ko mula sa kinapipwestuhan namin ni inay ang mga sasakyang paparating. Sa isip-isip ko ay siguro yun na ang ililibing sa nakita kong lupang hinukayan. Nay, tignan natin? Tanong ko sa kanya. Hayaan mo na yan at madami pa tayong lilinisan. Saglit lang, inay. Kakulit mo talagang bata ka. Pumunta ka na doon at wag na wag kang lalapit sa mga tao, ha? Aniya pa na halatang naiinis na. Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita at tumakbo na kaagad ako patungo sa parte kung saan may ililibing. Pero hindi ako lumapit sa mga ito at sinakto ko lang na matatanaw ko sila. Kahit na malayo-layo pa man ako ng kaunti ay rinig na rinig ko pa rin ang malalakas na pag-iyak ng mga taong nasa harapan ng kabaong. Halos lahat sila ay nakaputing damit at ramdam na ramdam ko ang paghihinagpis nila para sa nawalang kapamilya. Habang nakatanaw ako sa kinapipwestuhan ko, ay napansin ko ang isang ginang na nakasuot ng bestidang itim. Nasa may tabi din ito ng kabaong. Ngunit katakatakang sa kabila ng pag-iiyakan ng lahat, ay siya lang ang tanging nakatitig lang sa kabaong at ni isang patak ng luha ay hindi ko nakikita sa mga mata niya. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya ng matagal dahil para bang may kung ano ang hindi ko maipaliwanag ang nag-uudyok sa akin na titigan siya. Ilang sandali pa ay nakita kong marahan itong bumaling ng tingin sa akin. Napakunot naman ang noo ko sa kadahilanang bigla na lang lumabo ang mukha nito at hindi ko lubusang makita. Nakailang kusot pa ako sa mga mata ko at ganoon pa rin ang itsura ng ginang. Malabo talaga ang mukha nito sa paningin ko. Samantalang ang iba niyang mga kasama ay maayos ko namang nakikita. Bahagya akong nakaramdam ng kaba at kuryosidad, lalo na nang biglang may humawak sa balikat ko. Kaya mabilis akong napaigdad ng layo at binalingan ng tingin ng taong humawak sa akin. Nanggugulat ka naman, Ning? Inis kong wika nang makita ko ang kaibigan kong si Tuning. Halika na, tawag ka na ng mama mo. Natatawang pag-aaya niya at mabilis akong inakbayan saka iginayang maglakad pabalik sa kinaroroonan ng aking ina. Nagpatianod na lang din naman ako at hindi na kinontra pa ang kaibigan ko. Nang muli kong balingan ng mga taong naglilibing ay wala na roon ang ginang na nakaitim. Iniisip ko na lang na baka nauna na itong bumalik sa sasakyan nila at hindi na hinintay pang mailibing ang kabaong. Naroroon pa kasi ang kabaong at wala na ang ginang, kaya naman hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin. Nang araw na yun ay naging mabigat ang pakiramdam ko na tila ba magkakasakit ako. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakasama sa mga magulang kong magtrabaho sa sementeryo dahil nilagnat ako. Habang nasa bahay lang ako at nagpapahinga, ay hindi ko alam kung bakit bigla-bigla ko na lang naaalala ang ginang na nakita ko. Ngunit sa alaala kong yon ay nakikita ko ang maganda at maamong mukha ng ginang na nagluluksa sa pagkamatay ng kung sino man ang nasa kabaong. 2 araw akong tinamaan ng lagnat at sa hindi malamang dahilan ay kating-kati na akong makabalik ulit sa sementeryo para makita kung sino ba talaga ang inilibing doon ng nagdaang araw. Parati ko kasing napapanaginipan ng babaeng nakaitim na bestida. Nay, Tay, pwede na ba akong sumama bukas? Tanong ko sa aking mga magulang habang naghahapunan kami. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Balik na tanong ng aking ina. Opo,
Medyo maayos na. Tugon ko, sabay bahing, dahil sinisipon pa rin ako. Bahagya namang natawa ang aking ama. Sige na po, sama na po ako. Pangungulit ko sa kanila. Hindi naman na umangal pa ang mga magulang ko at sinabihan ako ng aking ama na sa kanya muna sumama kinabukasan dahil maiaayusin siyang puntod. Nasira umano yun noong nagdaang gabi dahil umulan ng malakas. Sige po, itay. Wika ako sa kanya. Kinabukasan ay sumama nga ako sa aking ama at sumaktong malapit sa pinaglibingan nung nakaraan ng puntod na inayos ng aking ama. Kaya naman nakita ko kung sino ang inilibing doon. Emilio ang pangalan ng lalaking nakalibing doon at ipinanganak siya noong taong 1945. Ibig sabihin ay namatay na ito sa katandaan. May larawan pa ito at masasabi kong matanda na talaga ang itsura niya. Dahil sa wala namang kakaiba roon, ay muli hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin yun. Nang makaalis ako sa puntod nito, ang siya namang pagdating naman ng ginang na nakaitim. Kung ano ang suot nito noong nakaraan ay ganoon pa rin ang suot niya. May balabal pa rin itong nakasampay sa balikat niya na parabang sa mga sinaunang kababaihan. Pinanatag ko na lang ang aking sarili at inisip na baka dinadalaw niya lang ang kanyang asawa o kung ano niya man ang nakalibing sa puntod na yon. Sa paglipas ng mga araw, ay parati kong nakikita ang ginang na nasa puntod ng lalaking si Emilio. Wala itong palya. Ngunit sa tuwing sasapit lang ang 3:00 ng hapon hanggang 5:00 ay saka ko lang ito nakikita doon. Sa umaga naman ay wala siya at napapansin kong iba ang dumadalaw sa puntod. Minsan ay 4 na magkakasama o 2 ang dumadalaw sa umaga. Hindi ko talaga nakikitang may dumadalaw mag-isa sa puntod na yon kapag umaga. Subalit pagsapit ng hapon at pagpatak ng 3:00 ay doon ko lang nakikita ang babaeng nakabistidang itim na mag-isang dumadalaw sa puntod na yon. Mabagal pa itong maglakad na parabang nagluluksa pa rin at nagdadamdam. Hanggang sa isang hapon ay naiwan ng aking ina ang panglinis niya sa may dulo ng sementeryo. Mag-5 na ng mga oras na yon at inutusan niya akong kunin ang naiwan niya dahil baka mawala at makuha ito ng ibang tagalinis. Kampante naman akong tumalima sa utos ng aking ina. Habang patungo ako sa destinasyon ko, ay nadaanan ko ang puntod ng lalaking si Emilio. Muli ay nakita ko na naman ang ginang na naroroon at nakatingin lang ito sa lapida ng lalaki. Noong unay hindi ko ito pinansin at dinaanan ko lang. Nang makuha ko na ang gamit na pinapakuha ng aking ina, ay pagkabalik ko, naroroon pa rin ang ginang. Dahil sa kuryosidad ay nalapitan ko na ito at kinausap. Magdidilim na po. Hindi pa po ba kayo uuwi? Pwede naman po kayo bumalik bukas. Panimulang wika ko sa kanya. Marahan naman akong binalingan ng tingin ng ginang. Laking pagtataka ko nang napakalayo ng itsura nito sa ginang na nakikita ko noon sa panaginip ko. Kulubot na ang muka at nangangalumata ang mga mata niya. Saglit niya lang akong tinignan sa kamuling bumaling ng tingin sa lapida. Kaano-ano niyo po si Mang Emilio? Muling tanong ko sa kanya. Subalit, wala na naman akong nakuhang tugon mula sa kanya at tahimik lang ito sa kinauupuan niya. Sige po, mauna na po ako. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang magsalita ang ginang. Asawa ko. Maikling wika niya at muling tumingin sa akin na parabang may inaantay itong gawin ako.
Sa hindi ko malamang dahilan ay tumabi ako sa kinauupuan niya. Ramdam na ramdam ko ang kalungkutan sa paligid at ang pagdadalamhati ng ginang. Ato po ang pangalan ko. Tagalinis po kami ng mga puntod dito. Yung tatay ko, supulterero. Pagpapakilala ko sa kanya. Alam niyo po, sa dinami-dami ng inilibing dito, kayo lang ang nakikita kong araw-araw dumadalaw sa asawa niyo ng walang palya. Siguro mahal na mahal niyo po siya, no? Dagdag na wika ko pa, habang nakatingin din sa lapida ng lalaking si Emilio. Saglit na natahimik ang paligid namin. Naubusan na kasi ako ng ideya kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi naman kasi sumasagot ang ginang na nasa tabi. Nang mapagpasyahan ko ng umalis ay magpapaalam na sana ako sa ginang. Subalit nang balingan ko ito ng tingin, ay laking gulat at takot ko nang makita kong titig na titig ito sa akin. Nanlilisik pa ang mga matang halos lumuwa na sa kalakihan. Bahagya akong napaatras dahil sa gulat. Dahil nilukuban na ako ng takot at tila ba naistatwa ako sa kinauupuan ko. Marahang inilapit ng ginang sa akin ang mukha niya. Nasa paningin ko ay palabo ito ng palabo. Hanggang sa isang iglap ay bigla na lang luminaw ang paningin ko nang pumatak na ang mga luha ko. Luha ko pala ang nagpapalabo sa paningin ko. At sa maniwala kayo o hindi mga kasandata, tumambad sa akin ang muka ng ginang na nabubulok na at umaagos sa kanyang mga mata ang napakaraming dugo at may kasama pa itong mga uod. Kasunod nun ay bigla na lang nalaglag ang panga nito na mas lalong nagpalakas ng takot at kabang nararamdaman ko. Dahil doon ay bigla akong napatayo at mabilis na kumaripas ng takbo. Nagsisigaw na din ako dahil sa takot habang tinatawag ang aking ina. Hindi ko alam kung bakit ng mga oras na yon ay wala ng katao-tao sa sementeryo. Habang tumatakbo ako ay panaka-naka kong nililingo ng pinanggagalingan ko na sana'y hindi ko na lang ginawa. Sa kadahilan ng nakikita kong sinusundan ng babaeng nakaitim na bestida at nakalutang ito sa ere. Walang mapagsidla ng takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nang malapit na ako sa may gate ay dire-diretso na akong nagtatakbo pa uwi sa bahay namin. Nakita at narinig ko pang tinawag ako ng gwardiya. Pero hindi ko na ito pinansin pa at mas binilisan ko pa ang takbo ko. Nang makauwi ako sa amin ay sinabi ko sa mga magulang ko ang naranasan ko pero imbis na damayan ako ay tinawanan pa ako ng aking ama. Yan, sinabi ko naman na sa'yong hayaan mo ang mga nakikita mo sa loob ng sementeryo eh. Hindi ka nakikinig. Sambit ng aking ina. Totoo po ang sinasabi ko. Giit ko sa kanila. Naniniwala kami. Kaya sana maging aral yan sa'yo na hindi lahat ng nakikita natin ay tao. Baka nabulabog mo ang babaeng yun kaya kami nulto. O siya, hayaan mo na at magpapausok na lamang tayo ng insenso. Para hindi ka masundan dito. Saad ng aking ama at inutusan ng aking ina na magpausok ng insenso. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na talaga ako nagpapaabot ng hapon sa loob ng sementeryo. At magmula nang mag-aral ako ay hindi na ako madalas na nagpupunta sa sementeryo. Naghatid talaga yun ng matinding takot at trauma sa akin. Ilang gabi din akong ginugulo sa panaginip ng babaeng nakaitim. Subalit, di naglaon ay nawala na din naman ito. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito mga kasandata. Sir Mark, maraming salamat po sa pagbabasa ng kwentong ito. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig mo.
Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Iniimbitahan ko din po kayo sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dun sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Ilalagay ko po dyan sa comment section po ang link. Sana po ay madalaw ninyo at makapag-subscribe na po kayo. Iba't ibang mga kwentong fiction horror stories po ang mapapakinggan nyo dun. Sana po ay mabisita po ninyo. Muli po, ako po si Mark, ang inyong lingkod, ang narrator sa mga kwento dito sa Sandatang Pinoy Horror Stories. Kita-kits po sa susunod na upload mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat.